Ikinasa na ng Kamara at Senado ang kauna-unahang BICAM na bukas sa publiko. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Nagulat live mula sa PICC. Lyja, ano nang nangyayari dyan? George, binuksan na ng Kongreso ngayong araw ang kauna-unahang Open Bicameral Conference Committee meeting para pag-usapan ang House Bill No. 4058 or the 2026 General Appropriations Bill. Ito yung pagpupulong ng Kongreso para i-reconcile ang kanilang mga bersyon ng 2026 proposed national budget na nasa 6.7 trillion pesos. Matapos yan ng pagputok ng mga korupsyong naganap umano noong closed-door BICAM meeting noong nakaraang taon. We are here today not only to address the disagreeing provisions of fiscal year 2026 General Appropriations Bill or House Bill number 4508, but also to continue a series of structural reforms that place transparency, accountability, and public participation at the center of our budget process. Dumalo lahat ng contingents mula sa House of Representatives at Senate bukod kina Senator Pia Cayetano, JV Ejercito, Camille Villar at Ronald Bato de la Rosa. Mula raw sa direktiba ng Pangulo, inaasahang ipaprioritize ang human capital development at kabilang dito ang paglalaan ng malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. The 255 billion pesos from the removal of flood control projects under DPWH were reallocated mainly to the three key sectors identified by President Ferdinand Marcos Jr. Education, health, and agriculture. Specifically, 201.1 billion out of the 255 billion pesos or 79% went to the following: 56.6 billion towards education, 90.7 billion towards health, and 53.7 billion towards agriculture. Bagaman nireallocate ng House ang 255.5 billion pesos na ibinawas nito sa flood control projects ng DPWH, pangalawa pa rin ito sa nakatanggap ng malaking budget sa House of Representatives. Nanguna ang edukasyon na may 1.28 trillion pesos at pumangatlo ang health na may 411.2 billion pesos. Sa opening statement ni Senator Amy Marcos, tila napansin ng senadora na wala umano ang budget deliberations ng DPWH sa kanilang agenda ngayong araw. Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Pero wala sa anumang papel sa 9-page summary. Paliwanag ni Senator Win Gatchalian, mukhang hindi posibleng matalakay ang lahat ng budget items ngayong araw. Kaya isa ang budget deliberation ng DPWH sa na-schedule bukas. Unang tinalakay ng bicameral conference ang budget ng Department of Education, kung saan huling inaproba ng Kongreso ang tinatayang 958.70 billion peso allocation sa opisina ng kalihim. George, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang deliberations sa education. Ani Congressman Swansing, isa sa nakatanggap ng malaking budget increase ay ang pagpapagawa ng mga classrooms. Umaasa rin ang Kongreso na sa pagpapataas ng budget para sa school-based feeding program mula sa 120 days ay tatakbo na ito for 200 days ang programa. George. Wala, Lyja, may mga nabanggit ka kaninang mga senador na hindi sumipot sa bicameral conference hearing na dyan sa PICC. May paliwanag ba kung bakit sila hindi nakadalo, especially itong si Senator Bato de la Rosa? George, tama ka. Kanina nga ay nabanggit natin na meron tayong mga senador na hindi sumipot at uulitin ko nga lang, ito ay sina Senator Pia Cayetano, JV Ejercito, Camille Villar at Ronald Bato de la Rosa. Pero sa ngayon ay wala pa tayong natatanggap na paliwanag mula sa mga senador na hindi pumunta ngayong sa unang araw ng Open BICAM meeting. George. Okay, magpapatuloy tayo mag-monitor ng Bicameral Conference Committee hearing dyan sa PICC. Maraming salamat, Lyja Bonzo, nag-uulat live.